Alam mo, ang ating presidente raw ayaw magparehab. Oo. Oo nga urong sulong ang rehabilitasyon at pansamantalang itinigil. Ano nga bang plano ng ating gobyerno dyan? Dahil inanunsyo raw ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pansamantalang paghinto sa planong rehabilitasyon ng EDSA, ang pinakaabalang kalsada ng Metro Manila. At ayon sa Pangulo natin, may mga bagong teknolohiya raw na hindi umano nagamit sa orihinal na plano, kaya kailangan muling pag-aralan ang proyekto. Galit ka! Bayan, nakakagalit. Bakit pag-aaralan muli, di ba? Tatay Rani. Ibig sabihin talaga, etong ating administrasyong ito ay talagang walang konkretong plano. Hindi ba nila, nakalimutan ba nila na base sa JICA, araw-araw sa traffic ng EDSA, almost 3.5 billion ang nawawala. Araw-araw yun, Tapos ire-rehab nila sa loob ng 2 taon. Diyos ko po! Bakit hindi ka na lang ikaw ang magparehab? Baka umasenso pa ang bayan natin. Alam nyo po, nako, kaya urong sulong. Ikaw na magtapos. Baka hanggang first o episode lang tayo. Oo nga pero ngunit sa likod ng pagpapahinto, marami nagtatanong bakit ngayon lang nalaman na mayroon palang mas modernong solusyon. Saan napunta yung mga naunang plano, oras, saka yung pondo na inilaan para rito, at higit sa lahat, bakit paulit-ulit yung pag-uurong sulong ng plano na yan? Pero matagal lang nakaplano. Gusto ko yan, Gusto kita, Gusto kita, Hindi lang kurot ang ini-expect ko sa'yo, kurot lang ini-expect ko sa'yo. Yung pala, sampal at sipa pa, meron ka, may cake ka, tuloy mo! At syempre habang naghahanap ng mas mabisa, sabi 'di ba ng ating Pangulo, ay naghahanap daw ng mas mabisa at mas mabilis na paraan para sa mga motorista at commuters natin. At patuloy silang nabibitin sa araw-araw na trapiko. Yung traffic sa EDSA, wala na talagang pagbabago yan Pero hindi to simpleng usapin ng teknolohiya o pondo lamang. Isa itong pagsubok sa kakayahan ng gobyerno. Kung talagang meron ba silang konkretong plano ng maayos para masagawa ang proyekto na tunay na mapapakinabangan ng ating taong bayan. Ako, Milea, hindi na ako nagtataka dahil hindi lang ito ngayon ang urong sulong nila. Ang dami na nilang mga minumungkahi, inahayag sa publiko, pero binabawi nila. Ibig sabihin, wala talaga silang konkretong pagpaplano dahil pagka nilatag na nila, na-realize nila, ang daming sektor na umaangal. O baka naman tatay ay dahil kulang pa yung pondo na makukuha nila. Pondo? Dami na ng pondo sa bulsa nila Kaya nga inuurong sulong kasi baka kulang pa yung makikickback nila. Atay tayo dyan. Yes, at tama ka. Alam mo, bibigyan kita example. Sa Japan, nagkaroon ng isang sinkhole. Napakalaki ng sinkhole sa Japan. Alam mo, 2 araw lang ginawa. Sa atin, 2 taon daw gagawin ang ating EDSA. Naku po. Siyempre, pinaninindigan ng ating Pangulo na third world country lang tayo. At dapat, palakasin muna nila ang mga public transport system natin. Ngayon nga, hindi natin malaman kung ano gagawin doon sa ating subway, sa ating MRT station. Yung common station nga lang Diyan sa EDSA, yung common station, sa pamamagitan ng 2 higanting mall. Ay nako, hindi matapos-tapos. Paano ba naman matatapos yan? Paano hindi aabandonahin ng kontraktor yan na gumagawa? Hindi na marunong magbayad ang ating gobyerno. Tapos ngayon pa,
mega rehabilitation pa. Uy, nako, ikaw lang ang magparehab. Matutuwa pa ang sambayanan. Ano say mo ron? At syempre, di ba, nasa kultura ng pamahalaan ng project delay mentality natin. Ang proyekto ay madalas inuuna kung kailan na magkakaroon daw ng ASEAN Summit nitong 2026. Ooh. Kaya minamadali nila ang pagkakaroon ng rehabilitasyon ng EDSA. Nako, alam mo tong EDSAng ito, highway balay ko, di mo na inabutan yan eh. Ako, kwento na lang din naman inabot ko. Ang original na tawag dyan sa EDSA, Highway 54. Ha? At yung Highway 54 na yan, ay talaga namang nakalaan sana yan doon sa mga regular planning ng urban planning natin. Pero, ang nangyari dyan, saan ka makakita kahit sa ibang bansa? Ang mga shopping mall nasa mga malalayong lugar. Pero rito sa atin, nasa EDSA mismo. Ay, ang tama si Engineer Palafox eh. Si Engineer Palafox, yan yung urban planner natin na yan ang gumawa. Kilala sa international yan gumawa ng plano sa Dubai at sa iba't ibang malalaking bansa. Pero dito, may design siya, hindi man lang pinakikinggan. Ay, naku po, Diyos ko po, Inday. At ano naman masasabi mo, tatay, na sabi nila ang planong pagsisimula ng proyektong nito ay gagawin sana ngayong tag-ulan. Sabi ng iba, hindi daw praktikal dahil mas magdudulot ng delay sa konstruksyon at mas matinding traffic. Tama ka ron, Milea, no? At eto nga lang, tuwing Christmas nga lang, nag-a-adjust tayo ng oras ng pasok ng empleyado dahil sa sobrang traffic. Paano na kaya na talaga namang pagka sinumpisahan yung EDSA na yan, na wala tayong alternatibong public transport, ano na kaya ang mangyayari sa working force? Baka si nanay doon na matulog sa karsada. Baka si tatay hindi na umuwi dahil sobrang traffic. Pag nagyaring yan, hindi lang pamilya mawawasak din. Tama yan. At syempre, sabi ko nga kanina, magkakaroon tayo ng pagpaplano daw sa ASEAN Summit 2026. Ang ibig sabihin ba yan, tuwing may bisita lang tayo magpapaganda ng ating bahay? Ang bihira naman yan. Oo, ang tawag dyan, wala kang kakayanan. O ikaw, wala kang kakayanan. Kaya mabuti pa sa iyo, magpa-rehab ka na lang. At syempre, ang anunsyo rito, sa tuwing nalalapit daw ang sinasabing start date, may bagong dahilan na naman para may urong yung rehabilitasyon ng EDSA. Hindi kasi nag-uusap-usap eh. Hindi nila kinausap yung ng Department of Labor natin. Ang mga business sector natin, di rin nila kinausap. Ang daming sektor na tatamaan dito sa rehabilitation ito na hindi man lang nakonsulta. Kaya nung binigla nila ito, ayun, naglabasan na ang issue. Ay, leadership. Sabi mo nga kanina, sa pambungad mo, nasa leader talaga yan. Tama. Ay, nako. Sabi nga rito, may mga comment, matapang ka raw. Para daw ibang tapang ka raw sa tapang ni tatay. Walang iya itong mga ito. Ikaw raw, galit ka pero maganda ka pa rin daw. Si tatay, galit na, ay napakasungit na ng itsura. Ay, nako, kayo talaga. Lapastangan kayo sa matanda. Oh. Kaya sabi, kawawa ang mga Pilipino, baon na sa utang. Yes, baon na tayo sa utang. May bali-balita nga raw na mas lumaki daw ang utang ng Pilipinas. Hindi bali-balita yan. Katotohanan yan, Milea. Katotohanan yan, araw-araw, bilyong-bilyon ang ating inuutang para lang masustinihan natin ang pangangailangan natin. Pangangailangan ba nino, tatay?
Pangangailangan ba talaga ng mga Pilipino o pangangailangan ng ating Pangulo? Patay tayo dyan! Pangangailangan ng ating mga buhayan! Akasa na kayo ng kidlat!